tungkol po sa ah, giving. Okay? So ito po ay exhortation na natin noon, 2022. Pero atin pong babalikan sa sandaling ito sa isang mahalagang pangyayari sa atin pong pivotal point ng atin pong buhay dito sa church. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 11. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11. Aking babasahin, inyong basahin din yung mga salin, tapos tayo po ay mananalangin. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 11. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest for your righteousness. You will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, sa iyo pong banal na presensya, kami po ay dumadako, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na mapapurihan sa aming pong pag-aaralang ito. Ikaw, Panginoon, ang maitaas, at kami po ay tagapakinig at tagasunod lamang, Panginoon, so that the blessings of being an obedient children, as you have called us, will flow through us. Tulungan mo po kami, Panginoon, at tago mo ako sa iyong liwanag, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, kahinaan, mga kakulangan, Panginoon. At patuloy lamang, O Diyos, ikaw magsalita sa puso ng bawat isa. Pinupuri ka namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Okay. Ika po ha. Total ay, naigsi naman tayo, ay di isang oras ng aking Okay. So, ang title ng ating pag-aaralan is yung Godly Cheerful Giving. Ang maka-Diyos na nakagagalak na pagbibigay sa Panginoon. So, imagine po natin, halimbawa isa kang farmer, na meron kang mga binhi, pero hindi mo inihahagis yung mga binhi mo upang ito ay, dahil natatakot kang ito'y mawala. So, ano mangyayari sa mga binhi mo? So, wala kang aanihin, no harvest, di ba? At subalit ang isa namang magsasaka na talagang generously ay talagang inihahagis niya ang lahat ng kanyang binhi, siya po ay magkakaroon ng tinatawag na umaasa siya sa isang masaganang pag-aani. So, ganun din po yung ating pagbibigay, mga kapatid. Ito po ay ating, sabi nga, ay duty, tayo po ay duty bound. Sabi po ni Randy Alcorn, ang ibig sabihin daw ng salitang stewardship, ay nangangahulugan na tayo ay pag-aari ng Diyos ang lahat ng bagay at tayo ay mga managers na. Okay. And the only time na tayo po ay nagdaramot sa Diyos ay kapag iniisip natin na ang mga bagay na ating possession ay atin at hindi sa Diyos. Sabi nga nung aking naparood na pelikula, nakalimutan ko na ang title. Sabi niya, gaano ba kadami ang iyong possession? Madami po. Make sure that your possession does not possess you. Because actually, the possession that you have possess you already. Okay, so sabihin niyo daw possession niya, hindi naman daw talaga niya yung pag-aari. Hindi siya ang nagmamay-ari. Kaya ayaw niya itong ibigay kasi yung pag-aari niya ang nagmamay-ari sa kanya. Di po ba? So, dahil tayo po ay tinatawag na nung tayo makakilala sa Panginoon, ang tawag na po sa atin ay steward. So, tayo po ay tagapamahala ng Diyos. Not only our time, our talent, and also our treasures. Kaya nga pagka tayo nagbibigay, umaawit po tayo mga kapatid na ang sabi natin ay
Praise God from whom all blessing flow. Praise Him all creatures here below. Di po ba? So ina-acknowledge natin na ang lahat ng ating ibinigay, ating tithes, ang ating mga offer during sa offertory natin is hindi yun sa atin. Yun ay sa Diyos. Subalit, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Ikapulang ang ibinibigay sa atin. Kaya kung hindi tayo naniniwala sa ikapu o sa pagbibigay, ay tanda po natin ang Panginoon po ang ibinigay niya ang kanyang buhay. Magiging mahirap sa atin ang mapabilang sa isang church without opening our hands, because an open hand is a sign of an open heart and an open mind sa Panginoon. Okay, so sa ating pong pagbibigay, alam po natin na ito ay blessings from our ever-generous God. Ay binigay niya ang kanyang buhay. So giving signifies, ang pagbibigay ay tanda na ito po ng estado ng puso ng isang tao sa Diyos, sa ministry na kanyang binibilangan, kung paano niya ito matapat na sinusuportahan, at nag-appropriate siya ng tamang pera para dito, at nasusuportahan po niya ang evangelism, mission, church utilities, pastors' needs, and yung kanyang families, and most of all, naniniwala tayo sa pangako ng Diyos sa atin na pag tayo nagbibigay, ibinabalik ito ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Katotohanan po yan. So ano man ang possession ng isang Kristiyano, hindi ito talaga kanya. Ito ay pamamahala po ng Diyos sa kanya para maging siyang kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. At hindi po ito kinakailangang mawala sa atin pong isipan. Ano po mga kapatid? Sa sandaling ito po ay mawala sa ating isipan, nag-uumpisa na pong gumana ang kaaway at ang ating laman sa ating sarili. Lalo pag tinitingnan natin na hindi ko ito kayang ibigay, talagang sobrang aking pangangailangan. Yan po lalo yung mga pagkakataon na kinakailangan nating maging tapat. Laging ilagay natin sa ating isip, hindi ito aking, ang bahaging ito. Ito ay sa Diyos. Okay? So, ang ating pong resources is God's purpose. Ito ay dahilan ng Diyos that we should also remember para sa sufficiency ng ating mabubuting gawa. Okay? Kasama po sa mabuting gawa. So, meron tayong tatlong mahalagang bagay na pag-aaralan sa mga verses na ito. From verses 6 to 11. So, verse 6, sabi po dito, verse 6, basahin natin. The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. So, that is the godly equation of giving. Ano ibig sabihin? Yun yung equation, balance, kung paano tayo nagbibigay. That is the godly equation of giving. So, dito po ay gumagana yung tinatawag na rin na the principle of reciprocity. Na kung magkano ang iyong naibibigay, ay itinatanim, ganun din po kadami yung iyong inaani. Kung gaano po kakaunti ang iyong binibigay, ganun din po ang iyong maaani. So makikita po natin dito, ang sabi po ay, kung mababasa po natin, sabi dito ay, sows sparingly, which means characterized by stingily, or hanggang dito lang talaga. Ito lang talaga ang kaya kong ibigay. So mapapansin natin sa ating buhay, na parang, bakit ganito? Parang kulang. Pero kailangan kong itago ito kasi may pinaglalaanan ako, pero yung po'y bahagi ng Panginoon, maparamdaman po natin. Nasabi po ng Panginoon, sabi ni Paul, sa mga taga-Korinto, kung kakaunti ang iyong itinatanim, kakaunti ang iyong aanihin. So that is the principle of reciprocity. At kung sagana naman, sowing blessingly, reaping blessingly. So, ibig sabihin po, ang excessive na pagbibigay, ay ito po pagbibigay ng blessingly is eulogia. So, praise. Nagbibigay tayo ng mayroong papuri sa ating puso. Okay, so, ito rin po ay magbibigay sa atin ng pagbalik ng sagana, pagpupuri, pasasalamat, nararamdaman natin yung magaang kalooban
sa Panginoon. Okay? Kasi meron pong tinatawag natin na equation of giving o reciprocity. So, kung ganito lang ang ibinigay mo, naturally po, yun din po yung babalik sa'yo. Pero tatandaan natin mga kapatid, natin pinag-uusapan dito yung kaligtasan. Ang pinag-uusapan natin dito, yung iyong buhay sa loob ng ministry. Kasi kahit po anong gawin natin, yung buhay po ng Panginoon na ibinigay para sa atin, hindi po natin yung kayang pantayan. Pero tayo po'y nabubuhay bilang Kristiyano, and dahil kiniklaim natin na tayo ay Kristiyano, tayo po ay nado sa tinatawag na duty bound as Christian. And one of our ministry or duty is the stewardship of our treasures. Yung mga ipinagkakalob, lahat po ng bagay ay hindi na pag-aari natin. Hindi lamang po ang ibinigay natin sa Diyos ay ang ating buhay, ibinigay din natin sa Diyos kung paano tayo bigyan ng karunungan sa pagmamanage ng ating kayamanan. Na ang ating hangad, ito po ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. Kaya ang tanong ay, nagtataka ba kayo kung bakit sa buhay nyo ay merong difficulty and insufficiency? Na kahit meron kang extra money, bakit parang hindi ito sapat sa lahat ng bagay? Sapagkat sinabi po doon sa giving na meron itong tinatawag na equation. Magbigay ka ng sagana, aani ka ng sagana. Ano po? And then in verse 7, sabi po rito, each must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, but God loves a cheerful giver. So this is the godly, yung una po ay godly equation of giving, ito naman po ay godly examination of giving. Paano mo sinusuri ang iyong puso sa pagbibigay sa Diyos? Ano po? Kung mapapansin po natin, napakaganda po ng pagkakasabi rito. Sabi, ang bawat isa, so ang tinutukoy sa loob ng church ay hindi lang yung church, kundi yung bawat isa na Kristiyanong nasa sa loob ng church. Tinutukoy nito na ang bawat isa ay mayroong duty na makagbigay sa church. Ay sabi niya, each one. So ang bawat isa must give. Ano yung salitang must? Ano po ibig sabihin ng salitang must? Dapat o hindi dapat? O dapat daw, sabi, must give. Pero ang pinag-uusapan nito ay must give as he has decided in his heart. Ibig sabihin, the sphere of giving is according doon sa kanyang puso. O sa mga katuwid, mga kapatid, yung ating puso pa rin ang tinatawag natin na sukatan ng ating pagbibigay. Kung halimbawa, meron tayong kapatid, bago, hindi niya alam kung paano ang paraan ng pagbibigay. Pero sa kanyang puso, ito yung talagang buong lugod niyang ibinigay. Yun po yung desisyon ng kanyang puso. Ano po, at wala po siyang pananagutan sa Diyos. Pero kung siya'y nakagain na ng mga karunungan patungkol sa pagbibigay, kailangang baguhin na niya yung kanyang puso patungkol sa pagbibigay. Ito po ay dati napag-diskusyonan na eh. Kaya pakinggan ninyo ha, ang kasunod, sabi niya, decided in his heart, not, yung pong not diyan is a negation. That is a double intensity ng negation. Okay. Not, huwag na huwag, reluctantly, okay, or under compulsion. So, nangangahulugan mga kapatid, kailangan ang puso ng magbibigay ay puso ng Kristiyano para siya maging bukas. Amen? Dahil kung ang puso ng magbibigay ay hindi Kristiyano, actually nagbigay siya eh. But the question is, were you compelled to give? Ikaw ba'y nagbigay pero under compulsion ka lang? O meron bang reluctance sa iyong pagbibigay? So, pag makikita natin, mga kapatid, ang tinitingnan talaga dito ni Paul ay yung puso ng isang tao. Hindi lamang yung kanyang kakayanang magbigay. Kung hindi yung kanyang puso sa pagbibigay. Ano po? So, makikita natin, sabi niya, so, ang tinatanong dito is the state of the heart. Sabi niya, let God examine your heart in giving. Let the decision from his heart purposely. Let him decide. Sa kanyang puso, meron itong purpose. Kaya po sinabi niya ganito, each one must decide, must give
as He has decided in His heart, purposeful na sa kanyang puso, ito ibibigay ko kahit anong mangyari. Ito talaga. Namatay yung baboy. Naku, namatay ang baboy ng Panginoon. Okay? Lagi ko naririnig yan eh. Kasi pinaka-common na example po yan sa pagbibigay. So, ganun po ano. Pero ito po, ang sabi niya, He has decided in His heart, sa kanyang puso talagang binigyan niya ng desisyon. So, come what may, itong ibibigay niya. Ito talagang para sa Panginoon. Okay, so, nakita natin dito yung challenge. Ano? Kasi talagang kung anong pinagdesisyonan mo sa iyong puso. Okay, sabi po rito, not reluctantly, which means not with heavy heart. So may puso din yung isang pagbibigay, kaso ayun, yung mabigat, yung parang hila ang isang paa. Yung ganong klase ng pagbibigay, sabi rito, hindi yung parang hila mo ang isang mong paa. Kung hindi, parang kang nagkakandirit sa pagbibigay sa Panginoon. Ano? Kasi alam nyo, kung isipin nyo mga kapatid, ang Diyos na may-ari ng lahat ng bagay, pero nagbibigay ka para sa Kanya. Di po ba? Parang nakakagalak na, di ba? Naalala ko yung mayroong nagsasabi na, hindi namin alam kung nagbibigay siya yung pastor, parang meron na kayo ng lahat ng bagay. Pag naisip ko, ganun ba tingin sa akin? Okay. Siguro kahit isang palito ng posporo, pag binigay mo, matutuwa ako. Kasi binigay mo yun sa akin eh. Ganun po, ano. So because, remember, giving is not out of, hindi po ito mula sa bibigyan. Hindi ito para sa bibigyan. Ito ay mula sa generosity ng magbibigay. Amen? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. We do not deserve Jesus Christ, but out of the generosity of God's heart and love for us, He gave His Son without asking kung kailangan natin o hindi. Amen? Amen. Okay, yun po yung ibig sabihin niya ng giving dito. So, buong puso niya itong ibinigay. So, tapos sabi po rito, yung kasunod is, not under compulsion. So, ang pagbibigay dahil po hindi forced o coerced. So, ibig sabihin, ay kaya lang naman ako, kasi sabi ni Pastor, 2,000 buwan-buwan, hirap na ako magbigay eh. Aba, ikaw na nga ako yan, decided in his heart to give. So, kailangan pag ibinigay natin yan, susupilin natin yung ating kaisipan na, sayang pwede natin itong ikain. Sa Panginoon ito, sabi mo sa iyong puso, sa Panginoon ito, hindi ito akin, sa Panginoon talaga to, hindi ito akin. Kasi kailangan din natin i-chant doon sa ating isip na ito sa Panginoon, ito yung pinangako ko sa Kanya. Okay, amen? So, yan po yung mahalagang bagay. Okay, so, the godly examination of giving, it must be a voluntary giving. Pag bibigay natin ay, kailangan na. So, the kind of giving projects the state of the heart of man. Ipinapakita doon yung estado. Alam niyo mga kapatid, wala namang makakakita sa ating puso, sa ating muka, kung nung tayo nagbigay, if we are reluctant, under compulsion, or willingly giving to God. But, it is God who sees everything. Ano kung paano nagbibigay? At kung tayo nagbibigay po, sabi nga kung tayo nagbibigay ng hindi ayon sa ating kalooban, wala po yung balor sa Diyos. Kasi, yung pinag-aralan namin kagabi sa Psalm 50, verse 22 is, ang nais ng Panginoon ay isang pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. So, ganoon din po yung ating pong pagbibigay, paraan po yun ang pagpupuri at pasasalamat sa Panginoon. A cheerful giver that that God loves is not the one who gives to his exhaustion, but the one who gives with all praises and gratitude. Hindi lamang ito isang tao, wala na talaga, ito na, ayan na. Hindi lamang daw yun. Hindi yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos is, ito talaga ang aking nilibigay sa Panginoon. Hindi kahit inubos mo ang ibinigay mo lahat, but you are under compulsion, hindi ang nais ng Diyos. Kung hindi, nagbigay ka ng pasasalamat at pagtanaw sa kabutihan ng Diyos na ginawa sa iyo. So, He looks back, tinitingnan niya, at kanyang tinatanaw ang ever-abounding promises ng Diyos at binibilang niya ang lahat ng biyaya ng Panginoon sa Kanya. Kaya pagka nagbibigay po tayo, ang ating awit ay, count your blessings, because it's a hymn that opens our hearts and makes us realize how God has been so gracious and we are bountiful in graces of God. Saganang-sagana tayo sa biyaya ng Diyos. Ano po, yun yung kaya ang tanong natin, do we examine our hearts and hands to God? Ini-examine ba natin?
Are we honest sa pagbibigay po natin sa Panginoon? Do we even care? Tinatanong ba natin, kumusta na kaya si pastor? Kumusta na kaya ang pamilya niya? Kumusta kaya ang utilities? Kumusta kaya ang sa ating pagbibigay? O pagpasok natin sa church, ang tingin natin sa Panginoon, dami kong pangangailangan, bigay mo sa akin ng ganito. Hindi na tayo tumanaw. Hindi na, sabi nga, yung ating vision, hindi na naging, yung peripheral vision natin, patungkol sa ministry, hindi na naging 180, lagi lang hanggang dito, at nakatingin lang lagi sa ating sarili at kailangan natin. Okay? So, hindi po ganun ang ating ang ating pong ugali sa pagbibigay bilang mga Kristiyano. And then, in verses 8 to 11 is the godly expectations of giving. So, the equation, the examination, and then next is the expectations of giving. Kapag ikaw ay nagbigay, what will you expect from God? Sabi niya, ano ang ini-expect mo mula sa Diyos? Sabi niya, in verse 8, pakinggan nyo ha, God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Okay. Bilang isang Kristiyano, ano yung hinahangad natin nung tayo maging Kristiyano na? Makagawa ng mabuti. Bilang katunayan tayo ay binago ng Diyos. Alam niyo ba na ang pagbibigay natin sa church ay bahagi ng paggawa natin ng mabuti? Sapagkat kung tayo po ay may salaping nagagamit sa maraming bagay, ay lumalaganap ang mabuting balita. Nagagamit po ang pera, kakayanan, ang misyon, at ang lahat ng yan ay mula lamang sa ating ibinigay nung araw ng linggo at sa mga araw ng pagbibigay at oras ng pagbibigay. Kaya po gumagalaw ang church. And we are therefore having all the abundance of good works dito po sa atin sa church. Ano po? Kaya sabi niya, so what do we expect? What are the godly expectations? Verse 8, expect God's grace and sufficiency. Kasi sabi po dito sa verse 8 ay ganito. Pakinggan nyo. God is able. Who is able? God. Is God able? Amen. God is able. We don't have a disabled God. We have an able God who is able to do godly things. Okay? So sabi po niya, God is able to make all grace. Bakit niya ito sinabi? Because every person has a longing, and every Christian has a longing, believers, na may palaganap niya ang mabuting gawa at ang biyaya ng kaligtasan. Amen? Kahit wala tayong kakayanan. Parang minsan sinasabi sa ating sarili, kung kaya ko lang mag-share. Kasi talagang hindi ko kaya eh. Naaat ako. Pagka nagsasalita, pag nakaharap ko, kinukutob-kutob-kutuban na ako. Okay. But did you know that the way you give is already a passageway in which pwedeng makaabot sa mga taong ninanais mo, sapagkat pwedeng makarating doon ang pastor, pwedeng makarating doon ang mga gawain, nang wala po tayong kagipitan sa lahat ng bagay na yan. Kaya sabi niya dito, God is able to make all grace to you. So ilang beses pong ginamit yung salitang all. All grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times. So ano pinag-uusapan dyan? Matter. What is matter? That occupies space, mass, and it also occupies time. Diba? So pinag-uusapan niya ng lahat ng bagay. Dahil sa pagbibigay, naaabot ang lahat ng bagay na ito. Sabi niya, so, expect God's grace and sufficiency. That is one of the expectation. Bakit? He can make grace overflow. You will have sufficiency in all things. Sabi niya, enough for your needs. And abound in every good work, not for selfish luxury, but for the ministry and generosity. The more you give, the more grace abounds to you, and the more you give away. Again, nagigib po siyang tinatawag natin na cycle. Di po ba? Then in verse 9, sabi naman niya,
As it is written, He has distributed freely, He has given to the poor, His righteousness endures forever. So there's an expect of enduring righteousness. So we expect una God's grace and sufficiency. In verse 9, ay Mr. B, ang ingay mo ha, maingay ka pa sa akin. Expect enduring righteousness. Okay. Mr. B, Mr. Ban, ibaban na kita. Okay. And then we have number 9, we have expect enduring and righteousness. Sabi niya, the righteousness endures forever, magpakailanman. Okay, sagana niyang ibinibigay sa mga mahihirap. At ang kanyang katuwiran ay magpakailanman. So generosity reflects righteousness that lasts eternity. Ibig sabihin, mga kapatid, sa ating pagbibigay, hindi lamang po ito dito, you are also investing in eternity. That is an eternal investment. Huwag kayong mag-expect ng ang ating ROI ay talaga pong sa walang hanggan. Because as other people have also invested to reach our souls. May mga tao rin pong nag-invest para maabot ang ating kaluluwa. Hindi natin kilala kung sino sila. They are strangers to us. But when we get to heaven, we will know them. So, ganun din po tayo. Hindi po tayo blindly naghuhulog ng pera o bahala na kung saan ito makaabot. Kung hindi alam natin na ito yung nag-aabot ng mga kaluluwa. Then in verse 10, sabi po sa verse 10, He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness. So we expect multiplication and increase. Lalo pagdating sa tinatawag na righteousness o pangangalap ng katuwiran ng Diyos. God supplies and multiplies resources for giving. He also increases the harvest of righteousness like spiritual fruit, not just material return. Di ba? Alam nyo, isa sa magandang dahilan kung bakit may maganda nakakapasok sa seminary. Kasi lumalawak yung network. Ni Pastor Jack, lumalawak yung network niya. So these people na kanyang nakakausap, nagbibigay sila, they're investing. They are giving. But their investment is not for the material return actually, but the eternal. Imagine niyo yung mga taong hindi naman kilala. Nagpaaral kay Pastor Jack. Ngayon, sumusuporta pa doon sa Kagbalete. May mga taong, di ba nakakamangha sila? Nag-i-invest sila sa mga taong hindi nila nakikita. But they know, actually, they are not investing for these people, but they're investing for God. The first person na kanilang binibigyan ay ang Diyos para sa kanyang mga gawa dito sa lupa. Okay? And then, in verse 11, ang sabi po rito, you will be enriched in every way, to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God. So, expect enrichment and thanksgiving. Tayo daw isasagana sa lahat ng bagay. Tayo ay makakaroon sa lahat ng bagay at magiging tayong bukas palad sa lahat ng paraan. Sapagkat sumasagana, kung nakikita natin na ang lahat ng pumapasok sa atin na treasures is a stewardship from God. But if we check it or we hindered it, dahil ang pakiramdam natin ito'y atin, not just managers but owners, diyan po tayo, diba, diyan tumitigil yung tinatawag natin na paglaganap ng isang church. Okay? So our godly expectation of giving is, we expect God's grace and sufficiency, expect enduring righteousness, expect multiplication and increase, and expect enrichment and thanksgiving. Kaya ang pagbibigay po ay isa pong malaking bahagi ng ating pagiging Kristiyano. Ang pagbibigay ay, sabi nga, na nabasa ko, we are accountable to God, not what we give, but what we withhold to God. Tayo ay accountable sa Diyos, hindi sa kung ano tayo may pananagutan sa Diyos, hindi kung ano ang ating ibinibigay, kung ano ang ating hindi ibinibigay na dapat ay Kanya. Okay? Kaya, sabi nga po ng isang
missionary na si David Livingstone. I never lost anything I gave to God. Sabi po niya, when we give cheerfully, we reflect God's character, trust His provision, and cause thanksgiving to overflow. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, marami pong salamat. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat. Bigyan mo po kami ng bukas na puso, Panginoon, sa mensaheng ito at bukas na palad, Panginoon, sa mga pangangailangan. Gabayan mo kami, Panginoon, sa lahat po ng ito. Papapurihan ka namin. Sa iyo po ang kapurihan sa lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.